our beloved Boss Mike Cervera. Yan o. Kita nyo? Sabi naman netong DDS na isa na iengot-engot din. Kung sakaling makulong si BP Sara, panigurado magagalit ang mga Pilipino. Engot! Naniniwala kayo dyan? Na magagalit daw ang tao? Magpapapiesta nga ako. Di ba? Kung ginakailangan nating isara ang EDSA na gamitin natin na celebration, venue. Putik na yan mga kababayan, gagawin natin. Mula monumento hanggang doon sa may Rojas Boulevard, mga kababayan ko. Hanggang Rojas Boulevard, mula monumento, sarado. Magpapaparty-party tayo. Diba? Hayop na mga ito. Sino naman malulungkot? Kayo lang, si Roque. Yung grupong mga kalnot, yun ang iiyak. Lahat ng mga OFW, sasama, uuwi. Kita nyo? Diba? Ambag-ambag tayo, mga kababayan ko, para maisagawa natin ito. Oo. 10-10 lang, mga kababayan. 10-10, oo. Sagot ko na yung kulang. Diba? Ganon, mga kababayan. Grabe, Magpapakain si Tato, mababawasan na yung sagot ko. Marami rin magpapakain dyan, Meron nga akong nakita sa comment. Daw siya? Gcash. May magpapa-Gcash na. May magpapabigay ng mga regalo. May magpapadala ng pledge. Oy! Putik na yan. Sa una't-unang kasaysayan, may nangyari na talaga ang mga tao, mga Pilipino nagkaisa. Grabe. Bumuhos ang pera. Lahat binigay sa account ni Mike Cervera. Ay, nako, di ba? Ayos, mga kababayan ko. Pagkatapos ng ng event, mayaman na ako. Grabe, mga kababayan. Parang may kilala akong ganun. Di ba? Parang may kilala akong ganun, Pagkatapos daw ng event, mga kababayan, ayun, grabe. Abay, nagpagawa daw ng mansion. Ewan ko kung sino yun. Naririnig ko lang sa mga chismisan ng mga vlogger yun, So yan, ganyan po yung mga kaingotan, mga kababayan, tanggalin na natin yung isang engot na yan. Eto, isa pa, mga kababayan ko, isang engot pa, matanda na, engot pa rin. Ito, sino yan, Boss Mike? Eto, sabi ni Chabit, Chabit Singson, dismayado, dahil nauna pa siyang makasuhan kaysa sa mga kawatan sa flood control. Pare-parehas lang kayo. Sabi ni Nana, magpapahumba daw siya, Diba? Tignan ninyo ang kabulukan ng gobyerno, Eka. Kita nyo ng gobyerno natin. Nauna pa ako ngayon nakasuhan kaysa sa mga kawatan. Kundi ba naman bobo siya? Yan ang problema sa inyo, kayong mga DDS. Ang gusto nila, transparency and accountability. Yan ang sigawan nila, Sigaw sila ng sigaw, Sigaw sila ng sigaw. Transparency and accountability. Diba? Panagutin ang mga magnanakaw. Mga kababayan, nung nauna si Chabit, sumunod si Bongo. Eto na ngayon, mga kababayan, bulok na ang gobyerno. Akala ko ba transparency and accountability? Bakit para bang ngayong kayo yung nasasakdal
biglang bulok na gobyerno. Pagbigyan ninyo. Hayaan ninyo. 'Di ba? Kung wala kayong tinatago, kung wala kayong kasalanan talaga, di mag-ano kayo, frozen. Anong frozen, Boss Mike? Let it go! Let it go! Diba? Hayaan nyo lang. Hayaan nyo kumagos. Walastik to mga ito. Yan po si Tatang Chabit. Ibang klase, no? Mga kababayan tong mga ito, no? Ito naman. Ito naman si Tatang Chabit kasi. Ewan ko ba kung kailan tumanda ito. Nagkaroon pa ng ganyang mga ugali, ano? Di ba, no? Wala. Nampating na yan. No? Sabihin nyo nga kayo makagago, kami na lang magsuntukan dalawa. Partida, gagamitin ko, daliri ko lang sa kanya. Huwag nyo nga akong kinukumpara sa mga, sa mga magkakamuka. Boss Mike, bakit hindi pagandahan lalaki na lang ang hamunin mo siya? Ano ka ba? Bakit ko naman hamunin siya sa alam ko namang wala naman siyang laban? Kung pagandahan lalaki lang, wala na yan. Oo. Baka nga sa butas ng puwet ko, hindi manalo yan eh. Sa totoo lang mas makinis pa yung butas ng puwet ko kaysa sa mukha niya eh. Di ba? Paano man na? Suntukan, daliri ko lang gagamitin ko sa'yo. Tigil nyo na nga yung mga panggugulo nyo sa social media. Diyos ko. Di ba, no? Oo, mga kababayan, maniwala kayo. Parehas lang yan. Wala silang pinagkaibang dalawa. Bukod sa magkamukha sila. Wala, mga kababayan. Di ba? Ano pinagkaiba yung dalawa? Unang-una siya lahat. Parehas kayo ng mukha. Di ba? Ikalawa, anong style ninyo? Manloko lang. Manloko lang kayo sa social media. Di ba? Kita nyo? Wag ako ha, wag ako. Kung si Jojo Chavez naloloko nyo, ako hindi. Basang-basa ko yung mga lakad ninyo. Alang-alang sa views, alang-alang sa revenue, alang-alang sa subscriber nyo. Aba, kahit madamay, buong angkan nyo. Sinong gago ang papayag nun na walang kapalit? Gigigil ako. Malapit ko na talaga itong pag-uuntogin tong dalawa na to. Gusto nyo kayong dalawa magtulong pa. Dahil dalawa na kayo, chopstick lang gagamitin ko. Diba, mga kababayan? Chopstick lang gagamitin ko. Wag ko kayo makita ang dalawa. Pag-uuntogin ko kayong dalawa, maniwala kayo. Kahit magsumbong ka pa kay Tony, wala akong pake. Wala akong pake. Gago. Uratin nyo yung mga bobo, ha? Wag dito sa mga matatalino. Tama, di ba? Yan nyo na yung mga yan. Wag nyo pinapaniwalaan yung mga pangit. Eto na, mga kababayan ko. Ito kasing si Jojo Chavez eh. Tapos tawa ka. Ito, loko ka rin, ano? Ito na. Isa pa. Pasok. Si Pulong. Ano sabi ni Pulong, Boss Mike? Nako, eto na. Bangsamoro, Autonomous Region, Justice System ng Pilipinas, inabuso umano ng mga Duterte sa loob ng 6 na taon. Ayon kay Trillanes. Eto na ho, mga kababayan ko eh. Eto na. Si Trillanes ho talaga, ibang klase na ho. Talagang para bang nakakita siya ng pagkakataon na eto na yung panahon para isiwalat ang noon ay aking kinikimkim, itinatago. Kasi alam ko naman na hindi magtatagumpay kung sakaling ilabas ko nung panahon ni Digong. At ngayong wala na siya, tulad ng pinangako ko, kapag wala na siya, hahabulin ko siya. May palabra de honor, mga kababayan.
may palabra de honor itong si Trillanes. Yung pangako niya sa atin, nahabulin daw niya ang mga Duterte at mga tulad nila Bongo, ayan, tinototoo na. Di ba? Tinototoo na ni Trillanes ngayon. Kaya ikaw, nako, si Pulong na mayroong issue ng 52 billion. Di ba? Si Pulong na may issue ng 52 billion. Kinakabahan na rin ito, mga kababayan ko. Kinakabahan na. Kaya nga pag pinagtabi nyo yung mukha ni Bongo at mukha ni Pulong, mga kababayan ko, parang itlog tong dalawan to na umaalog-alog, oh, ganun, oo. Sa sobrang takot na, sa sobrang takot na ng mga ito, kaya Trillanes, yung mga itsura nanginginig, parang mga itlog ba na umaalog-alog, oo, ganun. Diba? Tuloy natin, mga kababayan ko. Sabi rito, sa isang matapang na post online, sinupalpal, putik na yan, sinupalpal ni Antonio Trillanes si Paulo Duterte at ang mga kaalyado nito na aniyay mapagkunwari dahil sila rin umano ang matagal nang gumagamit sa justice system para gipitin ang oposisyon noong nakarang administrasyon. Totoo naman. Anong ginawa nila kay De Lima? Di ba ganyan? Anong ginawa nila kay Trillanes? Di ba ganon? Anong ginawa nila sa mga sumasalungat sa kanila? Hindi ba't ganon din? Kaya naman namatay yung pong mayor ng Tanawan, mga kababayan, abay gustong tumakbong presidente din noon, mga kababayan. Si Mayor Halili, abay magiging katunggali yon sana ni Sara Duterte. Tingin nila magiging hadlang. Mali sila ng akala. Mga kababayan, ang nais pala ng mga tao ay si Pangulong Bongbong. Diba? Ayun, binaril mga kababayan habang nagpa-flag ceremony. Yan na nga. Dahil sila rin, 6 na taon ninyong ginamit ang justice system para ipitin ang oposisyon. Ngayon na lang maitutuwid ang mga binaluktot nyo. Kaya tumatahimik na lang. Kaya tumahimik ka na lang, Pulong. Sabi, at asikasuin mo muna yung mga sabit mo sa 51 bilyong proyekto sa distrito mo. Nakakahiya, mga kababayan. Kung ako yung sasabihan ng ganyan, mga kababayan, sigurado. Baka nagpatiwakal na ako. Sigurado ho yung mga kababayan. At sa pagpapatiwakal ko, sisiguraduhin ko. Lahat ng perang ninakaw ko, kasama ko. Ganyan, demonyo no? Ganyan mag-isip yung mga demonyo tulad ni Pulong. Eto na. 51 billion, banat ni Trillanes. Nagugat ang buwelta sa dating senador. Nag-ugat ang buwelta ng dating senador matapos maglabas ng pahayag si Duterte na umano'y may kinikilingan ang DOJ sa pagbasura ng kasong isinampa laban kay Trillanes. Ito yung mga nakarang araw na sinampa ng kaso. Diba? Sino? Si Bongo, si Pulong, si Carpio. Yan yun mga kababayan ko. Bang klase talaga, mga kababayan, Our beloved Boss Mike,